Agad siyang bumangon sa kama sa kadali-daling naglakad patungo sa banyo. Inalis niyang lahat ng suot saka pumailalim sa shower. He needs to talk to Claire dahil pakiramdam niya ay hindi siya mapapalagay. OMG, I didn't expect this. Claire, akala ko hindi mo kami bibisitahin. Ani Danilo. Wala kasi akong magawa sa bahay kaya napagdesisyonan kong pumunta rito sa company ni Tito Jared. So, kumusta ang pagtatrabaho? Third? Hay nako, yun na nga eh. Umagang-umaga, pagod na kami. Oh Claire, napabisita ka yata. Sabay silang napalingon ni Paulina sa pinanggalingan ng boses at mula sa hindi kalayuan, nakita ni Claire ang Tito Jared niya. He's holding a cup of coffee. Bahagyang nakaramdam ng takot si Claire. Dahil baka pansinin na naman ito ang suot niya. Well, mukhang hindi nito pinansin siya. Dahil sinunod na niya ang gusto nito noon. She's wearing a simple clothes right now. Mukha siyang Gigi mo na hindi niya mawari. Hi, Tito Jared. Nakangiting bati ni Claire sa tiwin. Alam ba ng daddy at mommy mo na pumunta ka rito? She immediately nodded. Yes, Tito, alam nila. Okay, I have to go. May kailangan lang akong i-meet. By the way, kung kailangan mo nang matutuluyan bukas ang opisina ko, okay? She smiled. Thank you, Tito Jared. Ngumiti lang ang tiyuhin niya. Pabalik bago ito nagpatuloy sa paglalakad. Sinundan pa ng mga mata nilang dalawa ni Paulina ang papalayong bulto nito. Nang makasakay ito sa elevator, humarap na siya sa kaibigan. Ang bait yata ni Tito Jared. Dati umaga pa lang mainit na agad ang ulo, natatawa niyang sabi. Oo nga, nako, baka may babae na yang tiwin mo ha. May asawa na si Tito Jared, kaya imposibleng mambabae siya no. Hi, iwan, sana nga walang babae yang si Sir Jared. Nga pala, maiwan muna kita rito, Claire. May kailangan pala akong tapusin. Sure, don't worry. Sa office muna ako ni Tito mananatili. Nagbeso pa silang dalawa bago nagtatakbo si Paulina paalis. Natawa na lang si Claire sa katahimik na naglakad patungo sa opisina ng Tito Jared niya. Dahil nandito lang din, yan sa floor na inaapakan niya, hindi siya nagtagal na makarating ay pumasok siya agad. She opened the air conditioner and sat on the couch. Ngayon lang muli siyang nakapasok dito. At parang ang saya-saya niya. Dati, nightmare ang tingin niya nang magsimula siyang magtrabaho rito. But now, hindi na. Tumayo si Claire sa pagkakaupo sa couch saka lumapit sa glass wall. Ibinaba niya ang tingin kaya naman nakita na niya ang mga tao at sasakyan sa ibaba. Kahit papano ay naging masaya siya. Pakiramdam niya stress na siya. Ilang araw na. As usual, nasa kwarto lang siya palaging umiyak at nag-iisip. About Juan Miguel, tuluyan na niyang kinalimutan ito at desidido na siyang alagaan ang anak na nag-iisa. Kaya kaya niyang alagaan ang anak niya kahit wala si Juan Miguel. Her parents are willing to help her. Pero ang galit niya sa daddy niya ay hindi pa rin nawawala. Ngayon ay magkagalit pa rin sila ng ama at ilang araw nang hindi nagpapansinan. Sir Jared, nasa conference room na po si Mr. Acosta. Agad siyang napatingin sa pinto at saktong iniluwa noon ang isang lalaki. It's Griffin, ang lalaking walang ibang ginawa kundi ang kulitin siya. Claire, yeah, it's me. Walang emosyon niyang sagot dito. Wala na si Tito Jared, he already left. Kanina, I think nagkasalisi kayo. Nakangiti niyang sagot kapag Juan. Baka pupunta na rin yun sa conference room. Tatango-tango nitong sagot. Claire, busy ka ba? Tanong nito. Hindi naman, bakit? I just wanna invite you. Where? Nagtataka niyang tanong. In my birthday party tonight. Natawa si Claire at lumapit kay Griffin. Ako, aayain mo? Oh, why not? Gusto lang naman kitang dumalo sa birthday ko. Napaisip si Claire. Minsan talaga mabait si Griffin, pero minsan makulit. Ngayon, hindi man lang siya naiinis dito. What if tanggapin niya ang alok nito? Kumbaga papayag siya dahil paumanhin niya yun dito dahil alam ni Claire na minsan na niyang nasaktan ang lalaki. Naalala niya nung panahong na sinisigawan niya ito dahil sa pagiging makulit nito.
Kung dadalo ako, pwede ba ako magsama? Tanong niya. Sure, Claire, kahit sino, isama mo pa. It's the truth. Dadalo ka talaga sa birthday ko? Damn, this is the best birthday ever. Oo na, isasama ko sina Paulina at Danilo. Dadala ako bilang peace offering. I know, I've done a lot of bad things to you at alam ko rin na nasaktan kita. Huwag mong bigyan ng mali siya ang pagpayag ko, ha? Yes, Claire, I'm so happy right now. I can't wait to see you tonight. What time? 8 in the evening, Claire. Kung gusto mo, susundin na lang kita. Hindi na. Just give me your address and contact number. Sure. Wait, hinugot nito ang wallet sa bulsa saka may kinuha ron. Makalipas ang ilang segundo, may inilabas tong maliit na card. Here, that's my calling card. Nandyan na rin yung address dyan. Nang iabot ito sa kanya, kinuha niya naman. Sandali niyang tiningnan bago tinago sa sariling bulsa. Nakangiti niyang inangat ang mukha sa lalaki. Dati, nakabusangot siya rito kapag tumitingin pero ngayon, iba na. Masaya siya na hindi niya mawari. Thank you. You don't need to worry. Pupunta ako. Thank you so much, Claire. Masaya na agad ako ngayon. It's your birthday. Then why are you here? I mean, why are you working? It's your day. You shouldn't work and you must enjoy. If I were you, aalis muna ako ngayon. No, Claire. Maaga naman akong umuwi. Kaya okay lang. Sige na. May tatapusin pa akong trabaho. Tinanguan lang niya ito bilang sagot. Tumalikod na si Griffin at lumabas ng opisina ng kanyang tito Jared. Nakangiting bumalik si Claire sa pwesto kanina at muling tumingin sa labas pero ngayon ay sa asol na kalangitan na siya nakatingin. Wala namang masama na tinanggap niya ang alok ni Griffin. Isa pa, nagtataka rin siya rito. Gusto niyang makita ang buhay ni Griffin. He looks rich, but why is he working? Sige, normal yun. Sige, normal naman na kahit mayaman, nagtatrabaho. But Griffin is totally different. Hindi bagay ang trabaho nito ngayon. Kaya aalamin ni Claire kung sino nga ba si Griffin Fernandez. Himala, tinanggap mo ang imbitasyon ni Griffin, Claire. Anong nangyari sa'yo, girl? May nakain ka bang kakaiba? Or I should say, baka naman may pagtingin ka na rin kay Griffin, ha? Bigla na lang naibuga ni Claire ang kape sa kanyang bibig. Buti na lang at nakatagilid siya ng mga oras na yon, kaya hindi niya nabugahan ang dalawa. Pinunasan niya ng tissue ang mga labi bago gulat na humarap sa dalawa. Anong sabi mo, Danilo? Baka may pagtingin ako kay Griffin? No way. Isa lang naman ang rason ko kaya tinanggap ko yun eh. Tinanggap ko yun para humingi ng tawad sa kanya dahil alam kong alam niyo na hindi naging maganda ang pakikitungo ko kay Griffin dati. Nagkausap na kami. Dadalo lang ako at hindi niya yun bibigyan ng mali siya. At nga pala, samahan niyo akong dalawa, ha? Kami, sasama sa'yo? Payag ba naman niyang si Griffin? Tanong ni Paulina kapag kuwan. Oo naman, payag siya. As what I've said, we've talked. Samahan niyo na ako, ha? Pati may isa pa palang rason kaya ako pumayag. Ano naman yun? Nakakunot noong tanong ni Danilo. Dati pa akong nagtataka sa kanya. Gusto kong tingnan ang buhay ni Griffin. I mean, hindi naman ako mangingialam. I just want to see who really is. Malakas ang kutob ko na parang napilitan lang magtrabaho si Griffin. Siyang tunay, Claire. Napansin din namin ni Danilo. Palagi siyang naka-English. Hindi siya nakikipag-usap sa mga katrabaho namin. Sabihin na nating normal lang ang pagsasalita ng English, pero parang may mali talaga. Parang mayaman siya na hindi ko mawari. Yun din ang iniisip ko, Claire. Kaya dapat samahan niyo ako mamayang gabi, ha? Pupuntahan natin ang bahay ni Griffin at susuriin kung sino talaga siya. Hi, Claire. Napakunot ang noo niya. Nang marinig yun, nakita niyang malalaki ang mga mata ng mga kaibigan niya. Sa harap habang nakatingin sa likuran niya, dahil sa pagtataka, humarap na siya, doon ay nakita niya si Griffin. Shit, narinig kaya siya nito? What are you doing here, Griffin? Kakaba-kaba niyang tanong na sa lalaki. Pinabibigay ni Sir Jared sa'yo, oh. May inangat ito, may hawak itong box na sa tansya niya ay cake ang laman. Bakit daw? Tanong niya saka kinuha sa kamay nito ang box.
I don't know, basta sinabi niya na ibigay ko lang sa'yo. Anito, saka bumaling sa dalawa niyang kaibigan. Paulina and Danilo, tapos na ang break. Pwede na tayong magpatuloy sa pagtatrabaho natin. Dagdag nito, saka tumalikod na. Word naman si Griffin. O siya, maiwan ka muna namin dito, Claire, ha? Sasama kami sa'yo mamaya, di ba? Ani Danilo. Oo naman, tugon ni Danilo. Nakangiti lang siyang tumango at hindi na nagsalita. Sabay na tumayo ang dalawa at umalis. Bakit nga ba parang words si Griffin ngayon? Unlike before, inaalok agad siya nito ng paborito niyang kape at literal na nangungulit. Ngunit ngayon parang ang amo nito. Imbis na pansinin pa, tumayo na lang siya at kinuhang box saka nagpatiuna na palabas ng kafeterya rito sa building ng Tito Jared niya. Balak niyang umuwi na pero bago yun, magpapaalam muna siya sa tiyuhin niya dahil alam niyang mag-aalala ito sa kanya ng lubusan. Pero hindi pa man siya nakakalayo nang biglang may humawak ng kamay niya at hinila siya patungo kung saan. Binalingan niya yun at hindi niya ito makilala dahil nakajacket ito at isama pa ang saklob nito. Naka-side view ito, kaya hindi niya ito makikilala. Kahit sinubukan niyang magpumiglas, ay ayaw siyang pakawalan nito. Hanggang sa makarating sila sa banyo ng kafeterya, nilak nito ang pinto at muli siya nitong hinila. Pumasok sila sa isang cubicle. Inupo siya nito sa bowl at gano'n na lamang. Ang panlalaki ng mga mata niya na mapagsino ito. Hindi siya maaaring magkamali, si Juan Miguel ito. Walang emosyon ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Napalunok siya at bahagyang nakaramdam ng takot. Let me live, singhal niya at nang akmang tatayo na siya, mabilis pa sa 4:00 na napigilan siya nito. What the hell are you doing, ha? Are you insane? We're already done, kaya tantanan mo na ako, Juan Miguel. Nananahimik na ako at kinalimutan na kita. Kung ano man ang nangyari sa atin noon, kalimutan mo na rin. Sa tingin mo, madali lang yun? Biglang nanubig ang mga mata nito. Nakita niya sa mga mata nito ang matinding kalungkutan. Gusto mong kalimutan kita kahit marami nang nangyari sa atin? Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. At sa tingin mo, maniniwala ko na hindi mo na ako mahal? Alam ko at ramdam ko na magpahanggang ngayon, mahal mo pa rin ako, Claire. Alam kong mahal pa rin natin ang isa't isa. Wika nito at kasabay nun ay ang pagtulo ng ilang butil ng luha sa mga mata nito. So, anong gusto mong gawin ko, ha? Sabihin na mahal ka kahit niloloko mo lang ako? Don't me, Juan Miguel. Nadala na ako sa ginawa mo. Nang babae ka, ayun ang malinaw sa akin. Si Asante, siya na lang ang mahalin mo. Tutal at diyan ka naman magaling. Singhal niya saka sinamaan ng tingin ang babae. May anak tayo? Kambal. Anong sinasabi mo, Juan Miguel? Hibang ka na ba? Hindi pa nga malaki ang tiyan ko. Alam mo na agad ang nasa loob. Please, umalis ka na kung ayaw mong sumigaw ako. Binigyan kita ng pagkakataong umalis, Juan Miguel. Isa. Gusto kong lumaki ang mga anak natin na kilala ako. 2. Please, Claire, mahal kita at hayaan mong patunayan ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Hindi pa man niya natatapos ang katagang yon nang bigla siyang sinunggaban nito ng mapusok na halik. Sinubukang itulak ni Claire si Juan Miguel, ngunit masyado itong malakas. Hindi na alam ni Claire ang gagawin. Nagsimula siyang halikan ni Juan Miguel, samantalang siya ay hindi makapaniwala sa ginawa nito. Hindi nagtagal, sinagot na rin niya ang halik nito. Walang ideya si Claire kung bakit niya nagawang halikan pabalik ang gago, pero hindi pa rin siya magpapauto rito. Maya-maya pa'y himiwalay na si Juan Miguel sa kanya. Ipinagdikit nito ang mga noo nila. Mahal pa rin kita, Claire. Agad na natumba si Juan Miguel nang sipain niya ang gitnang bahagi ng katawan nito. Dali-dali siyang tumayo at tumakbo palabas ng cubicle. Bago umalis, hinarap niya muna si Juan Miguel. Nakahiga ito sa sahig habang nanimimilipit sa sakit. Hindi man lang siya nakaramdam ng awa rito. Imbis, tinawanan niya pa ito. That's your karma, bastard. Matigas niyang saan bago tuluyang lumabas ng banyo at iniwan si Juan Miguel na nagpahanggang ngayon ay namimilipit pa rin sa sakit. Nakatanaw si Claire sa labas ng kanyang bintana habang magkakrus ang mga braso sa dibdib. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang nangyari kanina lamang. Juan Miguel kissed him. Muli niyang naramdaman ang mainit at malambot nitong mga labi.
She missed it, pero noon yun, mahal pa rin siya nito. Why would she believe him? Malinaw na niloloko lang siya nito. She already forgot him. But shit, nasa utak na naman niya, ang gagong lalaking yun. Bakit ba ayaw siya nitong tantanan? Baliw na si Juan Miguel. Tapos sabi kanina, may anak silang kambal pa eh. Hindi pa nga lumalaki ang tiyan niya kung paano nito nalaman na kambal ang anak nila. Nothing, baka nakadrugs lang ang lalaking yun at kung ano-ano na ang pinagsasabi. Are you okay, Claire? It seems like you're not. From behind, she heard a voice. Bumuntong hininga siya at hinarap ito. Hindi na siya nagulat na makilala. It's Charles. Gustong kumaripas ng takbo ni Claire, lalo pat naalala niya yung nangyari nitong nakaraang araw. Napanaginipan niya ito, pero hindi na yata siya makakatakbo at hayaan niya nakatayo ang sarili sa kinatatayuan ngayon. Kinalma niya ang sarili bago nagsalita. Anong ginagawa mo rito? Did I allow you to enter in my room? I didn't even give you a permission to enter here. Walang emosyon niya saad sa kamuling humarap sa bintana. Gusto lang sana kitang kumustahin, Claire, at wala akong pakialam kung hindi ako pwedeng pumasok dito sa kwarto mo. Ang gusto ko lang ay malaman kung ayos ka lang ba o hindi. Lumunok siya ng laway. Paano kung hindi ako okay? Then, gagawa ko ng paraan maging okay ka lang. Huwag na, walang buhay niyang sagot at naglakad palapit sa kanyang kama. Maayos lang ako, Charles, at hindi mo na kailangan mag-alala. Mukhang hindi ako maayos pero maayos ako. Iwan mo na lang ako, please. Are you sure? Oo, at huwag ka na rin sanang bumalik. Sandaling na nahimik ang kapaligiran. Walang isang salitang tumalikod si Charles at naglakad palabas ng kanyang kwarto. Binalingan niya ang nakarasarang pinto. Did she open him? Ayun naman ang gusto niyang ipabati dito, matagal na. She doesn't need that man. She doesn't need anything. Ang gusto lang niya ay katahimikan. Maras na nagpakawala si Claire ng hangin sa bibig sa kakinuha ang cellphone sa mini cabinet. Tinawagan niyang numero ni Paulina para pag-usapan ang gagawin nila mamayang gabi. Kung saan ba sila magkikita-kita. Hindi niya bibiguin si Griffin. Kapag sinabi niyang pupunta siyang dala ang sinabi niya. Bakit naman ang tagal niyong dalawa, ha? Girl, na-traffic kami. Paano ba naman kasi? May nagbanggaan sa highway kaya yun. Napilitan kaming maglakad ni Paulina. It's fine. Tara na, lagpas 8:00 na at baka naghihintay na sa atin si Griffin. Ani Claire, kina Paulina at Danilo. Dito na sila nagkita-kita sa labas ng village na tinitirhan ni na Claire. Sa totoo nga niyan ay walang alam ang mami at daddy niya nang umalis siya. Aaminin niya, palihim siyang umalis dahil alam niyang hindi papayag ang mga ito, lalo na ang daddy niyang sobrang stricto sa kanya. Gusto niyang gamitin ang sarili niyang sasakyan, pero malalaman pa rin ng magulang niya na aalis siya, kaya bahala na kung magalit ang mga ito sa kanya o hindi. Naghintay pa sila ng 3 ng taxi at nang may tumigil sa harapan nila, sumakay na sila. Nasa unahan si Danilo, katabi ang driver, samantalang silang dalawa ni Paulina ay nasa backseat. Manong, alam niyo po ba ang address na to? Dinukot niya sa sling bag ang card na ibinigay ni Griffin sa kanya. Kaninang umaga, saka ipinakita yon sa driver. Opo ma'am, alam ko yan. Sige po, doon niyo na lang po kami ihatid. Nakangiti niyang tugon. Imbis na sumagot, ay pinaandar na lang nito ang taxi palayo. Kahit na nagpakawala ng hangin si Claire sa bibig sa kasumandal sa kinaupuan. Kapag kuwan ay binalingan si Paulina na napansin niyang parang tahimik. Nakayuko ito na hindi niya mawari. Parang takot na takot ang hirap ipaliwanag. Paulina, anong nangyari sa'yo? Nagtataka niyang tanong dito. Nag-angat ito ng mukha sa kanya. Wala naman Claire, stress lang ako siguro. Don't mind me, I am fine. Tumango na lang siya at hindi na niya ito sinagot ang kaibigan. Ibinaling na lang ni Claire ang atensyon sa labas para libangin ang sarili. Lagpas 8:00 na kaya late na sila sa party ni Griffin, but it's okay. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa nasabing address. Sa harap nila may malaking bahay. Maraming tao sa loob at napakaliwanag. Marahil ay dito na yun ang bahay ni Griffin. Nagbayad na sila bago bumaba ng taxi. Hindi maipinta mukha nilang tatlo habang nakatingin sa unahan nila. The house is huge. Bahay ba ni Griffin ito? That's unbelievable.
Claire, nandyan na pala kayo. Come here. Sabay silang napatingin sa pinanggalingan ng boses at sa my gate, nakita ni Claire Ron si Griffin. Malapad ang ngiti nito sa kanya. Nagkatitigan silang tatlo bago lumapit kay Griffin. Happy birthday, Griffin. Ito ang regalo ko sa iyo. From her bag, kinuha rin ni Claire ang isang maliit na kahon na siya namang tinanggap ni Griffin. Nako, nag-abala ka pa, Claire. Hindi mo na sana ako binigyan ito. Ano ba ito, Claire? Basta buksan mo na lang pag may time ka. Okay, come here. Papasukin ko kayo sa loob ng bahay. Sabay-sabay silang tumango bago sinundan si Griffin. Bali, pinagigitnaan si Claire ng dalawa niyang kaibigan. Maraming tao. Nasa swimming pool sila. May mga nagiinom naman. Siyempre, hindi nawala ang mga taong tumitingin sa kanila. Sa mga party, normal lang ang ganito. Normal lang na tingnan ka ng mga tao. Nakaramdam ng kaunting hiya si Claire dahil sa lahat ayaw niyang maging sentro ng atraksyon.